Optimism. Palagi natin itong naririnig, pero alam ba talaga natin kung ano ibig sabihin ito? Kadalasan nami-mistake natin to into blind positivity and blind optimism. Ano ba yung blind optimism? Well, blind optimism or blind positivity is maganda yung gusto mong mangyari, maganda yung perspective mo, maganda yung outlook mo, maganda yung tinitingnan mong result. So, in-expect mo na lahat ng mangyayari sa pag-abot mo ng resulta na gusto mo ay magiging maganda. Na dumarating sa point na kapag reality hits you, na hindi lahat ng plano mo masusunod, na hindi lahat ng gusto mo masusunod, problemado ka na. Nahihirapan ka mag-adapt, nahihirapan ka mag-cope up. Lahat tayo, dumaan tayo sa ganyan, ano? Especially sa mga businessman, alam nila to na when they thought of starting their own business, akala nila lahat magiging madali. Akala nila lahat kayang-kaya nilang kontrolin. Pero it turns out, as they do business, iba pala yung nangyayari. Mahirap pala. Kasi marami kang bagay na hindi kontrolado. Marami kang bagay na hindi kasama sa plano na nangyayari. And kadalasan, because of blind positivity or blind optimism, hindi tayo ready sa reality na yun. Nahihirapan tayo mag-cope up. Minsan, yun yung nagiging reason why we quit, why we stop. Pero, if we really understood what optimism means, na ito yung maganda yung tingin mo, na mangyayari. Maganda yung outlook mo, maganda yung result na ginugusto mo or gusto mong ma-achieve. But, you consider the reality, in the equation. You add, the reality in the equation. Ibig sabihin, yes, maganda yung plano ko, ito yung gusto kong mangyari. Pero, alam ko na maraming bagay ang magpapahirap sa akin para maabot ko yun. Maraming bagay ang pwede kong masabing hadlang sa gusto kong abutin. And, pag dumating yung time na yon, dapat ready ako. Dapat alam ko kung anong gagawin ko. Kaya nga sinasabi natin that optimism, it also includes hard work. Hindi pwedeng wala kang gagawin. Hindi pwedeng hindi ka maghahanda. Hindi pwedeng hindi mo sisikapin na malampasan yung mga bagay na hindi mo kontrolado or mga bagay na magiging problema mo as you go along the way. Minsan, pag sinabi natin blind positivity, nakatingin lang tayo sa result. Tapos pag naging mahirap na yung sitwasyon, hindi na natin pagsusumikapan na malampasan yon. Pero when it comes to optimism, maganda yung outlook natin, maganda yung result na tinitingnan natin. Pero, we are willing to do whatever it takes para malampasan kung ano man yung mga balakid na pwedeng humadlang sa atin towards achieving kung ano man yung mga goals natin sa buhay. Ikaw ba yung tipo ng tao na ganun? Pag ikaw yung tipo ng tao na very optimist, maaari nating sabihin na pwede kang maging unstoppable. Why? Because you know that there are things that might go wrong. There are things that you cannot control. There are too many variables sa mga ginagawa natin. Marami tayong mga bagay na pabago-bago or di natin kayang kontrolin. Pero alam mo sa sarili mo na parte to ng journey ko. At kapag nangyari to, ito yung gagawin ko. I will make sure that I am ready to face those challenges. And I will make sure that I will do everything I can para malampasan yung mga challenges na yun. I don't believe na kung meron akong gustong ma-achieve, it will be a smooth ride. Alam ko that there will be obstacles, there will be bumps along the way na magpapahirap or siguro magpapatigil sa akin para abutin ko yung mga gusto kong mangyari. Pero because I am an optimist, hindi ako naniniwala na kaya akong pigilan ng kahit isa man dyan. I will do everything in my control, in my capacity to reach what I have set for myself. So, dapat ganun yung mindset natin. Paniwalaan natin that maganda yung mga mangyayari, maganda yung gusto nating mangyari sa buhay natin, and that whenever things go wrong, we are ready for it. And we are brave enough to conquer all of the things na pwede nating masabi na yan yung magpapatigil sa atin.